Song Kiaoyi. Nasa prank ko, bingon ka dugla ba? Pagkagising ko, sinabi sa akin na 5 taon na ang lipas. Sino ka makakasabi sa akin? Bakit pinagpapatan ko kadik na kingking? Ay nakahiga sa tabi ko. Mas nakakatakot pa. Sinabi niya sa akin, o siya ay aking asawa. Ikaw at ako, paano natin? Natulog tayo magkasama. Ang nangyari kagabi, nakalimutan mo na agad. Hindi ka ba boyfriend ni Mukingking? Ano bang pinagsasabi mo? Ano ba ang boyfriend ng kaibigan ko? Ganito ang nangyari. Paano ko kaharapin si Kingking? Bakit ko nagawa ito? Paano ko kaharapin si Mukingking? Paano ko kaharapin si Mukingking? Hindi ko talaga kaya. Kiaoyi, mahihirapan mo pa ba ang sarili mo sa nakaraan? Bumalik ka ba para makipaghiwalay ulit sa akin? Song Kiaoyi, pakinggan mo. Hindi mangyayari yan. Kahit mamatay ka, akin ka pa rin ni Shay Jaifeng. Hindi! Hindi pa ako nag-asawa! Paano tayo nakipaghiwalay? Bigla kang nawala ng 5 taon. Ngayong bumalik ka, ayaw mo pang aminin na kasal tayo. Ako at ikaw! Nagpakasal! Tignan ko lang hanggang kailan ka magpapanggap. Impossible! Matatagitas! Paano nangyari? Tutuyan ako talaga. Kailan ba ako nag-asawa? Good ba yan? Marami nang gumagawa ng ganyan. Ang galing na pagkakagawa. Sobrang kamukha. Kailan ba ako nag-asawa? Paano mangyayari yan? Song Kiaoyi, hanggang kailan ka magpapanggap? Saan ba ito? Bahay mo. Ano ba talaga gusto mo? Mag-aalala na si Mama. Kailangan ko na umuwi. Ang tungkol sa mama mo. Nakalimutan mo na ba lahat? Wala talaga akong maalala. Bakit tayo magkatulog sa kama? Mas lalo kung hindi maalala kung paano tayo nagkasal. Wala akong matandaan. Sobrang sakit ng ulo ko. Alam mo yung traffic na si Mama. Kiaoyi. Wala ka nang maalala. May nangyari ba sa'yo? Ako! Tawagin ang doktor Bakit kailangan ng doktor? para tingnan ang utak. Ilabas ba dila mo? Boss Shai, alam mo parang yan masyado siya ng isis. Mataas lang emosyon niya. Kailangan lang yung na maayos. Salamat. Huwag mo nang subukan tumakas sa akin. Kung hindi, yung hinihiling mo sa akin, hindi ko magagawa. Ako? Ano bang hinihiling ko sa iyo? Song Kiaoyi, may hangganan ang pasensya ko. Magpahinga ka muna. Mabait naman pala itong si Shay Jaifeng. Gwapo pa at mayaman. Pero kailangan ko pa rin umuwi. Shay Jaifeng, huwag mo naman akong ganituhin, pakiusap. Ang totoo ng ngiti ko. Hindi naman mukha akong pinipilit. Hindi pwede. Iwan kong saan pa, Croclabas. Ang taas naman ito. Mama, ano ginagawa mo? Gising na si Mama. Hindi nga. May anak na nga ako. Para lang makatakas sa akin. Umalang ka pa sa bintana. Wala akong. Wala si Nana. Wala. Mama, bakit di mo ako pinapansin? Mama! Sige na. Huwag ka lang maingay. Sino yung mama mo? Dahil mo pa sarili mo, anak. Ayaw mo na ba kay Tangtang?
Pagising ko. May asawa na ako. Tapos may anak pa. Bata pa kaya ako. Tama na umiyak. Tumahimik kayo! Bakit ka pa umiiyak? Naiipit binti ko sa kanya. Sorry, Mama. Ate ang tawag mo. Sige, Mama. Swerte mo. Nahulog ka sa balkonahe. Kaskas lang na pala mo. Subos ka lang. Akala ko bali na binti ko. Tang-tang, may sakit si mama ngayon. Kailangan na pahinga. Punta ako muna mag-isa, okay? Ayoko. Kapag umalis si Tangtang, iiwan na naman kami ni Mama ni Papa. Sino nagsabi niyan? Si Tito at saka si Lola. Sabi pa niya masama daw si Mama. Paano nila nasabi yan sa bata? Papa ka pa naman. Ganyan ka mag-alaga. Tang-tang, kapag may narinig ka ulit na ganyan, sabihin mo agad kay Papa. Kaitighan mo. Sige na, hindi kayo iwan ni Mama. Matulog ka na sa kwarto mo. Ayoko. Gusto ko kasama si Mama. Mabuti naman at nandito tong bata. Para hindi awkward sa ating dalawa. Ngayong gabi. Matulog ka na kasama ang magandang ate mo. Mama, kapag ate ang tawag ko sa'yo, paano na si Papa? Mama na lang. Sige, Mama. Daddy, nakatulog na si Mommy. Natulog na. Kaya mo yan, Daddy. Isang Kiaoyi, pakiusap ko muna akong iwan. Bakit tayo magkatulog? Nasaan yung bata? Ikaw kagabi, lagi kang sumasamba sa akin. Tapos siya ka bang iyak sa akin? Hindi kaya. Matino naman ako matulog. Matino ka o hindi? Alam ko naman yan. Hindi ko may tabong ang mukha mo. Sobrang gwapo talaga. Mukhang okay ka naman maging asawa. Shay Jifing! Gwapo mo na gwapo. Paano ko nga ba natiis na iwanan ka noon? Hindi pa ba? Bulag ka noon. Pumangon na. Ano ba to? Hindi apa ito tamang suot ko. Kailan ako naging ganito kalaki? Grabe lang. Lumaki ka ulit. Sinubukan mo na. Magbihis ka na nga. May pupuntahan pa tayo. Saan tayo pupunta? Basta magyaman na. Liit ka na. Ikaw na bahala mamaya. Magandang araw, pinata, binibini. Sir Driving. Alam ko mayaman ta, pero hindi ko ina-expect na hindi pala kayaman. Ma, Umupo ka. 5 taon na tayo hindi nagkita. Hindi ka na marunong bumati. Ganyan na ba ako kawalang halaga sa iyo? Ayan na, round 1 ng away ng biyenan at manugang. Tita, kumusta po kayo? Ma, kumusta po kayo? mukhang may mga bagay na mas mabuti pang makalimutan. Hipag matagal na tayong hindi nagkita. Akan ka unhang upan sa mayayin. Round 2, ito na ang bayaw. Tito, nag-lipstick ka ba? Ang dami mong sinasabi. Knockout! Ngayong kumpleto na tayo, diretsa ka na ako. Sokya, oy. Gusto kong makipaghiwalay ka kay Jeff. Hindi ako papayag. Wala kang choice. Iniwan niya kayo ng 5 taon. Hindi siya dapat naman kung pwede natin. Ma,
Ako na bahala sa buhay ko. Huwag mo kayo mag-alala. Ina mo ako. Wala na ba akong karapatan sa buhay mo? Hindi ako makikipaghiwalay kay Piao Piao. Sandali. Ako naman ang pinag-uusapan dito. Pwede ba akong magsalita? Mama, gusto ko ng ice cream. Bilisan mo na. Hindi pa tapos si Mama magsalita eh. Gusto mo, di ba? Hindi ka makain. Sobrang lamig, masama sa tiyan ko. Sige, ako nakakain. Ang daldal ni Lola, paulit-ulit na lang. Ang sulit mo talaga. Tanong ko lang ha. Si Lola mo, bakit ayaw niya sa akin? Hindi ko alam. Aba, sabi ni Mama na makibaba niya. Lahat po daw siya papunta sa kotse. Parang pusang dungisan na yan. Kyo! Aba! Na-inlove yata ako. Naku, ang ganda ng katawan. Sino ba naman ang hindi mahihilo? Ikaw. Tumulo ang ilong ko. Pasensya na. Pag tumulo ang ilong, huwag nakatingala. Dati, bakit kaya ni mo King naghiwalay? Anong muking-king? Hindi naman kami naging kami. Hindi ka ba boyfriend niya? Asawa mo ako. Bukod sa iyo. Wala akong naging ibang babae. Ako ang unang pag-ibig mo. Hoy, ikaw. Tumigil na ang pagduko. Tumutunog ang phone mo. Phone mo ito. Akin ka pala ito. 5 na taon ang password ko. Di ko pa pinangitan. Shay Jaifeng, May pagwag ba akong hiningi sa iyo? huwag kalimutan ang ipinagawa mo kay Shay Jaifeng. Daw yun. Kiao, kiao. Wala ka ba talagang maalala? Sabi mo dati, umalis ako ng 5 taon. May nangyari ba sa atin? Wala naman. Konting away lang. Sa atin dati. Sige na. Maligo ka na. CJ. Ako na lang pupunta. Blacksop siya. Ano ba yan? Iniiwas nila ako. Pa, huwag kang mag-isip na kung ano. Araw-araw naman busy si Papa eh. Kung patapasang gis... Mrs. Devil's Miss King. Hindi lang si King. Papasukin mo na sa... Sige po. King, ito yung paborito mong tsaa. Tikman mo. Naalala mo pala. Yung po ko siya noon kay Shay Jaifeng. Naalala ka ba? Sir Shai, magkaalis niyo lang kumating si Miss King. Huwag siya rin. May nangyari ba sa amin? Mukhang. Ikaw na talaga. Noon. Siya ang pumatay sa tatay ko. Di. Impossible yun. Baka may mali. Pinang naman siya. Hindi naman siya mukhang ganun. Bakit hindi siya ganun? Song Kiaoyi. Mauna na, mag-uuli ka. Alam mo na yun noon, di ba? At saka, Song Kiaoyi. Nagsalis pa rin siya. bakit bumalik ka pa? Song Piaoyi, masansam yun siya. Huwag ka nang bumalik dito. Nakakasuklam. Wala ka bang kinalaman sa lahat ng ito? Kung ganun, wala na akong masasabi. Napakagalit ko sa iyo. Ano bang nangyari makaunaan kay Bas? Hindi lang tatay ko ang pinatay niya. Pati ikaw, Piao. Shay Jaifeng. Ito, di ba kumagala tayo si Jim? May kinalaman ka ba? King, masyado kapitalo ang parinig ko. Hindi ko may paliwanag agad sa'yo. Tawan sa akin maayos. Bakit ako umalis niyo mo nakaan? Tapos paano kung ikaw ay pa yun? May problema lang tayo sa relasyon noon, King. Naalala ko na lahat. Shay Jaifeng. Ano bang naalala mo? Timon mo na, di ba, Shay? Sabihin at ko. Ilang buhay na ba ang nasa kamay mo? Hindi ba? Ano ba sinasabi mo? Di ko nagsaling. Buksan mo yung dokumento mo. Tignan mo para malaman.
So kaya, nung ipinabalik ka ng tatay mo, may kinalaman din yan sa hawak niya, diba? King. Kapag ng kumpanya. Bingo ang group. Yan ang kumpanya ng mama ko, di ba? Pakinggan mo ako! Kaya nga pala, tumapit sa akin parang kaya ang pamilayain. Para kunin ang kumpanya ng mama ko. Ganun ba? Kaya pala ngayon. Ibang-iba ka na sa naalala ko. Shay Feng, ang galing mo talaga. Pakinggan mo muna ako. Huwag mo nga ako lukuhin. Hanggang ngayon, nilaloko mo pa rin ako. Kiao. Pati lang wala ng mahal ang asawa ko. So, siyempre, may blood clot. Pripilig sang kaya may sakit ng ulo at nawawalang mga alaala. Blood code. Ano pala una bag ko? Dati, dapat ay nakarama siya ng paningagay sa ulo. Kaya, Bakit ko din wala? CJ. Song Qiaoyi! 5 taon na nawala ka. Ano bang nangyari sa iyo? Kiyaw, sikat na. Ayoko kang makita. Kiao. Naalala ko na ang lahat. Hindi na kailangan pang magpaliwanag. Shizong. Kiyaw. Huwag mo naman akong ganito tratuhin. 5 taon na ang nakakaraan, hindi ko alam kung bakit. Ako ay. Pero tama siguro ang ginawa ko. Hindi na ako dapat bumalik. Iiwan na naman ba ni Mama si Tangtang? Hayaan mo lang samahan pa ni Tangtang. Pag kumalma ka na, babalikan kita. Alamin lahat ng nangyari kay Song Qiaoyi sa nakaraang 5 taon. Sabi nila nag-away na naman kayo ni Shi Feng. Buwa! Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Tay, bakit ka nandito? Hindi ako pupunta dito. Ikaw naman gagawa ng gulo sa harap ni Shi Feng. Yan lang ba ang dahilan mo? Kiao. Ang ganda mo kaya Hindi ko object yan. Tumingin ka! Hindi ba ikaw ang may karapatang magsalita sa bahay na ko? Ano ka ba nagsasalita sa nanay mo? Nanay? Nanay na ba siya ngayon? Mukhang naging successful ang kabit. Hindi mo na agad kay Shi Feng ang pera. Kailangan na ng kumpanya. Kaya pala pinauwi niyo ako. Hingin ko kay Shi Feng ng pera para sa pamilya Song. Kasama din sa plano niyo ang kumpanya ng mama ko. Huwag mo lang problemahin ang tungkol sa nanay mo. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng pamilya Song. Bakit kailangan kong isakripisyo ang mama ko para sa inyo? Ikaw. Pag sinasaktan niyo pa ang mama ko, hindi kayo patatawarin ng papa ko. Huwag mong kalimutan. Song din ang apelyido mo. Kung paano siya ginagamit ng mga taong to? Kiyaw, kumalma ka. Busay, kanila po kayo. Pagkabanggit sa nanay niya, bigla siyang naging emosyonal. Sila ang patuloy na nang-uusig kay mama. Lahat na sila kakahinet na pera. Sinaktan pa nila si mama. Bossay, kaya po ako. Ipapaywanan ko po. Si Song Qiaoyi ay akin. Kapag nakasakit pa kayo sa kanya, hihirapan ko ang Song family. Umalis na kayo. Hindi pa ba kayo alis? Kiyaw. Sa harap ko ngayon, hindi ka na nagpapanggap na innocent, ano? Ito ang mga kontrata ng acquisition pinirmahan ng nanay mo at ng corporation. Hindi ko pinilit ang acquisition. Ano naman kaya na yan? Ang kamatayan ng tatay ni mo, King, may kinalaman ka ba? Ang tatay niya ay namatay dahil sa presyon ng pagbagsak ng kumpanya. Ako pa ba ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Pero ang kumpanya ng mama ko, bakit mo in-acquire? Hindi ko mapaniniwala ang basta na lang ibibigay ni mama ang kumpanya sa iba. Ang nanay mo noon, pinagbuhan mo para sa supervision kaya nagkaroon problema ang kumpanya. Pinagpaliban ko na nga ang acquisition eh. Shay Jifeng, magtitiwala pa ba ako sa'yo? Bashay, inaan pa rin wala sa Yung obvious na aksidente ang madam. It's an aksidente. Yung karon umalis siya sa bahay. Inalam mo si Mami ka ba? Parang aksidente lang. Nakakulong pa rin ang may kasalanan. Kailan ka ba nagsimulang kalimutan ako? Mga larawan ng madam sa mga event niya sa ibang bansa. Siya. Kasosyo ng madam sa coffee shop.
Saan ka pupunta? Uwi! Anong bahay? Dito ka nakatira. Yung diborsyo na hindi ko pinamahan noon. Pirmahan na natin ngayon. Gusto mo hiwalayan ako? Hindi pwede. Si Jifeng. Pinapaalam ko lang, hindi ako humihingi ng opinion mo. Kiao. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Kung pinag-ingat natin niya, iwan mo yan. At yung kanala mo, kaya kung iwan na. Pakikiusap ako, kung akong iwan. Pagkawalan mo ako! Iiwan na naman ba ako ni Mama? Bitawan mo ako! Ano ba? Pagkawalan mo nga ako! Iiwan na naman ba ako ni Mama? Si Tangtang, wala nang kasama ang mama niya mula pagkabata. Kawawa naman ang batang ito. Mama, gusto ko si Mama. Sige na! Tangtang, samahan mo muna ako. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit pakiwala siya, Jifeng, kaya umuwi ako? Nakaaway mo ba si Shi Jaifeng kaya ka pinalayas? Huwag ka na pa magiging kay Jifeng. Ang pondo ng pamilya sung natin. Hindi ka pwede makapaghiwalay kay Shi Jifeng. Yan problema ninyo yan. Ano naman pakialam ko? Ayusin ninyo yan ang sarili ninyo. Tay, huwag ka makalala. Ako na bahala dito. Sino yan? Kumusta ate? Ako yung kapatid mong lalaki. Si Song Chu. Anak niyo sa labas. Anong anak sa labas? Kapatid mo siya. Tunay kong anak. E di saan ako umandane? Tandi. Halos kasing tanda ko lang naman siya. Maaga kapag nangaliwa. Alam ko na. Ayaw ninyo kaming mag-ina. Kasalanan ko to lahat. Dahil sobra akong malakas noon. Kaya, Tumahimik ka nga. Siya na ang magiging nanay mo. Pinalayas ka na nga ni Shi Jifeng. Tignan natin sino pa makakasalo mo. Gino, nandito na ako. Gino, nandito na po ako pangilan siya. Papasukin. Sinang, ito pa rin ako si Boss Shin ng Lakaw para sa inyo ng dalaga. Sa website, kung may makaapi sa inyo, hindi niya papalampasin. Ginang dalaga, kumusta po? Ano ka naman? Ibalik na lang. Ginang, pasensya na po. Di ko din. Pag binalik ko, wala akong may papaliwanag kay Boss Shin. Mama, hayaan mo na silang nanatili. Kundi hindi ako makakasanayan. Tito Hu, aalagaan ko ng mabuti si Mama. Kapag nasaktan si Mama kahit kaunti, agad kong sasabihin kay Papa. Dalaga, abala ka naman. Ibig sabihin, hindi naghiwalay si Boss Shay at Kiao Yi. Mag-asawa naman, tampuhan lang yan. Alam mo naman. Pero kung sa panahong ito, may mangyari sa ginang, Kasi kay Boss Shi ako magkala. Bumalik sa Kiao sa sariling bahay. Ano ko naman siya papabayaan? Sa huli, ate, pamilya lang naman niya kami. Hindi ba nila lahat? Busay ko kung talaga. Ang mga bodyguard na ipinadala, mga pinakamahusay. Tadhakal sa sila. Yan sa barabasan niya. Yung kapatid ng ginang, mukhang hindi simple. Hindi ako magpali. Pahanapin ko siya. Boss Shy. Pag pumunta ka ngayon, galit pa ang ginang. Lalo ng lalala. Ano bang gagawin ko? Baka tulad ng 5 taon na nakaraan, hindi na bumali. Papaimin sa kaya, kailangan pag-hindi. Bukod doon, nandoon naman na talaga sa tabi ng ginang, di ba? That was me. King. Bakit ka nandito? Ako ang fiancé ni Song Chu. King kayo. Ito ba ay anak ng kabit? Kiaoyi, tatawagin na kitang ate balang araw. Sana huwag mo nang insultuhin si Song Chu sa ganyang salita tungkol sa kabit. Si Je, mukhang ang dami palang nangyari nitong 5 taon na hindi ko alam. Pupunta kami ngayong susukat ng wedding gown. Sama ka ba? Hindi. Kiaoyi, kahit ano pa, best friends tayo. Hindi mo pa gusto malaman ng mga nakalimutan mong nangyari sa nakaraang 5 taon. Bagay ba, Kiaoyi? Bagay. Noong kasal mo, hindi ako pumunta. Nakakahinayang nga. Bakit hindi ka pumunta sa kasal ko? Dahil lang kay Shi Jaifeng. Ayaw niya ng ibang tao sa tabi mo. Gusto ka lang niya kontrolin. Mama, hindi masama si Papa. Siya ang masama siyang tita. Kiaoyi, matagal ka nang hindi bumibisita sa tita mo, di ba?
Pag may time, puntahan mo. Bakit hindi ka pa dumarating? Ang ganda talaga. Salamat sa pagsama kay Kingking na magsukat ng wedding gown, ate. Narinig ko dati na wedding gown mo, personal na ginawa ng tita mo, ate. Sayang naman. Si Kingking, wala sa kapalaran ginoon. Hindi naman basta-basta makakasuot ng obra ni Mama. Wala nang pagkakataon ang tita mo nung gumawa ng ibang obra. Ano ibig mong sabihin? Miss Mew, bakit Miss Mo ang tawag mo? Asensya na po talaga. Yung wedding gown na yan, may iba na pong nag-order. Hindi mali ba pagkakaintindi mo? Kalahating buwan na akong nag-reserve niyan. Kumuha na lang ng ibang style. Lahat ng ibang style sa tindahan. In-order na ng mga customer. Sino nag-order? Hindi ko po pwedeng sabihin. Ako. Papa, kanina yung masamang tita, siniraan ka nila Mama. Bakit mo ginila lahat ng wedding gown? Ito ko nga, yung pag-usap na to. Para sa brand mo ginawa. Kaya, lahat ng tao dito, ikaw lang ang makakasuot. Akala mo ba ganyan ka? Parang boss na sobrang yabang. Hindi ba ikaw nagsabi na gusto niya? Mukhang angaan. Hindi ordinaryong babae. Boss Shai, kung negosyo yan, ano ba ang gusto mong palabasin? Wala. Ay, ito sa'yo nagpasok. Ikaw, Kung yan ang sabi ni Boss Shai, pagpahit ka na ng gown. Sir Driving. Sobra ka naman, Mang Api. Okay lang, tiya. Papalitan ko na. Dahan-dahan lang. Ang tanghal ka dito. Matagal ka nang bumalik. Hindi mo nakita mama mo. Hindi ba yan kakaiba? Ano bang nangyari kay mama? Kiyaw, kiyaw! Bakit hindi pa siya nagigising? Sa akin po, walang problema. Banayad lang ang concussion. Sandali lang ang pigising na yan. Pagpatingin ka muna ng sugat mo. Grabe din ang tama mo. Ayos na ako. Hintayin ko na magising si Kiao Kiao. Umalis ka. Lumayas ka! Bakit mo sinasaktan ang mama ko? Kiao Kiao, hindi yan ang nangyari. Kiao Kiao, pakinggan mo ako. Ma! Kiao Kiao, ano bang nangyari sa'yo? Umalis. Kiao Kiao! Tara na. Ako si Shay Shay Fing. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ano ba? Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Naalala ko na lahat. Kiao Kiao, hindi ka nun Kiao Kiao. Kiao Kiao, Bakit ngayon lang ako naalala? Nakasama ko pa ang mamamatay tao. Paano ko harapin ang nanay ko? Tawagin ang doktor! Hindi pwedeng stress na pasyente. Mr. Shai, lumabas muna kayo. Bakit ulit akong umibig sa'yo? Bakit mo pinatay ang mama ko? Bakit mo? Kiao Kiao, ako ba ang mali? Akala ko tayo ay makakabalik sa dati. Pero mukhang hindi mo sakit ka. Uli. Lu King King. Ito ba ang gusto mong maalala ko? Naalala mo lahat. Nasaan ang abo ng mama ko? Yung libingan, binabantayan ng mga tauhan ni Shi Jaifeng. Maliban sa mga tauhan niya, hindi kami makapasok. Pero, May paraan ako. Bakit natin siya?
Wala pa kaming balita tungkol sa madam, pati sa pamilya sa walang impormasyon. Hindi mo ba sabihin ng talaga siya? Blind spot yun, hindi nakuha yung posisyon ng madam. Papa, nakuha ko sa video. Yung masasamang tita ang nagtulak kay mama. Uy, Kiao! Hanapin yung hindi alam mo saan. Sigurado kasama niya si Kiao Kiao. Opo. Si Jeffeng, ano gusto mo? Ano ba talaga gusto mo? Makain ko eh. Tao mo ako! Kawalan mo ako! Si Muki pingay sa sa padarakap matay. Dalhin niya siya sa pulis. Boss Shai, kung ayaw mo na lang Chowie ang mabagay na yung walang mo kailangan. Pero ako mo ako nung ganito. Stay with na. Hawak na namin lahat. Miss Mill. Sumunod ka sa polis. At magsabi ng totoo. Kiaoyi, mukhang gusto talaga akong patahimikin ng iba. Hindi pa dito liit si King. Hindi pa malinaw ang tungkol sa nanay ko. Pakawalan mo siya. Sa sumahagat pauwi. Kiao Kiao. Gusto ka niyang saktan. Hindi siya pwedeng maitas. Sinabi ko na, pakawalan mo siya. Kung hindi ang babalik lang, bangkay ko. Mas hindi naman maniwala sa kana. Kaysa maniwala sa akin. Kumain niyo siya. Boss Shai, sabi ko pakawalan mo siya. Boss Shai! Hindi ka na kaya uminom ha? Bakit hindi mo ipaliwanag sa asawa mo? Hindi naman ikaw ang gumawa noon. Magpaliwanag. Kapag nalaman niya ang totoo, mas lalo lang siyang masasaktan. Ang kasalanan sa nangyari. Ako na lang ang bahala sa Maro. Hindi mo kasi yung mensahe si Gary. Kung saan mo napansa. CJ. Pakibook na rin ang ticket pa uwi. CJ. Ate, hintayin mo ako. Uwi ako. Kiawi, naalala mo pa ba ako? Sino ba si Luan? Sigurado ka na bang bumalik? Lagi kong naalala. Yung ano nga yun? Putol-putol lang. Gusto kong bumalik. Para makuha yung buong alaala. Nanasiwan ba? Hindi. Mama. Maghihiwalay na ba kayo ni Papa? Sinaktan ni Papa yung taong pinakamamahal ni Mama. Hindi ko siya kayang patawarin. Mama, paano kung niloko ka lang ng masasamang tao? Bakit naman? Naalala ko na eh. Naalala ko na nga. Hindi tama. Nakita ko lang yung parehong relo. Dapat i-check ko pa yung mukha ng tao. Kung si Shay Jeffing nga. Mama. Mahal na mahal ka talaga ni Papa. Nung wala ka pa. Hawak ni Papa lagi ang litrato mo at nalulungkot mag-isa. Totoo. Putok, sinabi ni Papa kay Tagtang. Huwag muna paratangan ang taro hanggang di pa sigurado sa katotohanan. Mama, huwag mo munang sisihin si Papa. Tama si Tangtang. Dapat alamin ko muna ang totoo. Hindi ka ba takot na hulihin ka ulit ni Shay Feng? Kailangan kong malaman ang totoo sa pagkamain ng mama ko. Maghanda ka na para sa katotohanan ng malalaman mo. Muking King, huwag mo akong lukohin. Tara na, sa sementeryo.
Ma, pasensya na ng anak mo. Buti na alala mo. Kung hindi, di mapakakali ang kaluluwa ni tita. Bakit magulo dito? Bakit may puwang ang lapida? May gumalaaw ba? Bakit may bitak dito sa libingan ng mama ko? May gumalaw ba dito? Bantay ni Shi Jaifeng lagi ang libingan ni tita. Kung may gumalaaw, walang iba, si Shi Jaifeng lang. Shi Jaifeng, sana hindi ka. Hello, kilala mo ba? Ano? Punta bang nanay mo? Hoy! Hoy! Tay, ano bang nangyari? Tito Kelly, yung namong nun. Pumunta sa libingan ng nanay niya. Nanok ko kanina. Kung may kumain sa punto ng nanay niya. Bakit ba na yan gaya niya? Kailangan kong iuwi siya. Hindi natin kayong galitin si Shai Feng. Tay, sabay na po ako. Nay! Kasi po ako ninyo. Dahil pabubuksan ko ang mundo ninyo. Para malaman ang totoo. Iwan! Kung saan ba ang kuno ng nanay mo? Pupuweran caps na agad. Ginawin na yung puntod ni mama. Alam mo ba yun? Basta-basta bang pwedeng galawin ang ibingan? Pakakaapekto yan sa swerte ng pamilya natin. Swerte ng pamilya. Mas importante ba kaysa sa mama ko? Ganun ba? Xiaoyi, intindihin mo naman si Tito. Ang pamilya siya ay hindi basta-basta pwedeng guluhin. CJ, sabihin niya sa akin, paano nga ba namatay ang mama ko? At may kinalaman ba si Shi Jaifeng? Sumagot kayo! Ang katamtin, tali mo. Sinip lang nun. Nung namatay sa tita noon, si Shi Jaifeng lang noon. Nakalimutan na ba ni ate? Anong nangyari sa'yo? Ngayon, kailangan kong malaman. Total, tawag mo. Nasaan ang abo? Nasaan ang abo ng mama ko? Abo? Bakit nawala ang abo? Ito ay sumama sa feng shui ng pamilya namin. Ano na ang gagawin natin? Kiao, Kiao. Ikaw ang gumawa ito, ano? Saan mo itinapon ang abo? Hindi ako kumuha ng abo ng mama mo. Basukan tao pala iba. Ang abo ng mama ko. Parang walang kapahingahan sa kabilang buhay. Shay driving. Mamamatay kang masama. Song Kiaoyi. Talagang gusto mo akong mamatay ng masama? Gusto ko nga na ikaw ang kapalit ng buhay ng mama ko. Sino nagsabi sa iyo? Na ako kumuha ng abo ng mama mo. Kung hindi ikaw, sino pa? Ano mo ipaliwanag ang ibigay ng mama ko? Kung hindi ikaw, sino pa? Sumagot ka! Shay driving. Tikman mo ang pakiramdam ng masaktan ng pinakamamahal mo. Natapos mo na ba lahat? Magtiwala ka. Matagal lang ngayon Walang nakaalam. Andito na ang natitirang pera. Isara mo ang bibig mo. Sige po. Oo, ano ba ang ginanay ko? Namatay pa nang walang kalinawan. Ang abo niya pagkamatay. Ginagamit pa ng iba. Xiaoyi. Huwag mong palampasin ang nasa likod nito. Anong nangyari? Umuwi ka sa akin. Lumayas ka! Mamamatay tao ka! Mama, huwag mong sasaktan si Papa. Dalhin nyo na siya. Kiao, Kiao. Ito ba ang nararamdaman mo sa akin? Wala man lang pagmamahal. Galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo araw-araw. Galit ako sa lahat ng ginawa mo. Hindi ako nangiwala ng walang kamamahan sa akin. CJ! Bibigyan kita ng pagkakataon. Patayin mo ako. Patayin mo ako para makapagbiganti ka sa nanay mo. Shai Jaifeng. Ano na namang laro mo? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ginagawa ko. Shay Jaifeng!
May press conference sa pamilya siya tungkol sa patakuan nila ng kumpanya ng mama mo. Madam, saan kayo pupunta? Hindi pa ligtas si Boss Shai. Bukan na siya o patay. Wala na akong pakialam. Madam! Tungkol sa Shai Group at sa planong bilhin ang Mingguang Group, ako na ang mamumuno dito. May putol ako. Song Kiyoyi, anong ginagawa mo dito? Ate, yung pamilya siya. Gumamit ng maling paraan. Para pinitin ang kumpanya ng mama ko. Siyempre, pupunta ko. Hindi nga. Song Kiyoyi. Bakit kung pamilya siya? Mukhang may shocking na balita ngayon. Hipag, ang pagbili namin ng Mingguang Group, ikaw na proseso ang ginamit. Sino mga kimestika, malinis kami. Para sa Shai Group. Kung gusto nilang gawing legal, kahit ang bate. Ba't ilang pa sa hirati ba? Lalo na yung pagpatay ni Xi Jinping sa mama ko. Naitago nila ng 5 taon. Hindi ka. Para magsinungaling ka. Lumabas ka. Wala talagang kinalaman si Xi Jinping dito. Hipag, hindi ganun ang nangyari. Ano nga ba? Paano namatay ang mama ko? Ay, sino ang may sagot para sa akin? Paglaya mo. May official na ulat noon pa. Walang kinalaman si Jai Feng. Noon pa. Orihong ginamit ni Paraan. Pilitang pinili ang ni group. Nawasak ang pamilya ko. Tayo blind no, hindi yung naon. Bakit dahil sa sarili niyang kasalanan. Ayun nga din si Oy. Dahil sa'yo nagsaran. Kaya ng pamilya siya eh. Napakalakas ninyo talaga. Mintaw, parang walang halaga sa inyo. Hipag, huwag ka mapapayalas ng business. Naniniwala lang ako sa nakita ko. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng ari-arian ng mama ko. Hindi ko ang ayaw na sa mga Hipag, ang pagsasama ng Mingguang Group, lalo na yan ang tiyuhin mo noon pa. Kung napagsaluan, malaki ang multa na babayaran mo. Si Jay. Huwag ba yung umuya? Pera ba ni Jay Feng ang gagamitin mo? Ako ang maglalabas ng pera. Luan. Fuwanan. Keoyi, naalala mo pa? Kiyoyi, naaalala mo pa ba ako? Bakit nandito ka? Sino yung taon yan? Song Kiyoyi. Ang lalaking yan. May ganang dalhin pa sa harap ko. Pamilya do! Ang pinakamayamang pamilya lo sa Linseng. Tanong lang yan. Sabihin pas nabi. Sabihin na lang sa assistant ko mamaya. Sorry, ako naman ang. Ibiyasan. Sa mga nakaraang taon, mukhang masaya ang buhay mo. Hinapsay, upang darang ang tao sa harap ko. Kahit sino pa yan. Lalabanan ko. Song Kiyoyi. Tinitutang tatapuhin na ako ng ganyan. Ano naman sa akin yun? Paalam sa lahat. Salamat ko yung araw. Tapos yung penalty, ipunin ko agad at pabalik sa'yo. Ano pa ginagawa mo? At sa ngayon, hindi ko mayamang matari. Tabing lang sa tayo ito. Pero ba sa wala na sasabihin? Pipirma tayo ng kontrata. Mula ngayon, usapin lang ng utang ang meron tayo. Biro lang naman. Kilala mo naman ako, di ba? Ay, gusto ba ninyo matulungan? Looking king. Di ba crop screen? Ano ko kasi nasasabi mo? Alam mo na ngayon, ang totoo tungkol sa pagkamatay nga mo dahil sa pamilya siya. Ibig sabihin, pareho tayo ng kaaway. Ano ang plano mo sa pamilya, She? Tayong dalawa lang, hindi sapat. Kailangan din natin ng tulong ni Gino Lu. Bakit mo naman iniisip na tutulungan ko kayo? Siyempre, dahil kay Kiaoyi. Pag ka lang sa problema ko. At hindi din ako makikialam sa iyo. Hindi tayo magkakasundo. Ate, hintayin mo ako. Boss Shai, si Song Kiaoy ngayon. Asensya po, kuya mo di yung parang yun. Nasaktan niyo pa kayo. Oo nga. Huwag niyo pong isumbat sa pamilya Song. Balak niyo bang iiwalay si Song Kiyoyi sa pamilya Song? Opo. Ganyan siya sa inyo. Ang pamilya Song. Hindi pati siya mo dyan. Ano ang plano mo sa kanya? Lalayas ko na sa pamilya Song. Boss Shai, kung gusto pa tumatay ng nanay ni Song Kiaoy, hindi nakakabuhay ng pamilya Song. Ang ginawa ni Song Kiaoy, walang kinalaman sa pamilya Song. Ang pamatayan ng nanay ko. Ginawa ninyong pakailang, ganun ba? Ano ba sinasabi mo? Haps mo ka pata. Kung hindi ka lang ng tawad kay Boss Shai, sino magkasabing hawakan mo siya? Boss Shai! At matiyang pumadaan ng ganit. Boss Shai, kailangan na disiplina ng batang ito.
Tinuturuan ko lang siya para sa inyo. Kapag hinawakan mo ang asawa ko, papatayin kita. Shay Joyfing, Tatanungin kita. Nung naaksidente ang nanay ko, bukod sa iyo, may iba pa bang tao doon? Kiao. Tanungin kita, ikaw lang ba talaga ang nandoon? Bakit mo pinatay ang nanay ko? Hindi ako. Hindi ko ganun. Kahit magsinungaling ka, gawing maayos. Ano yung hindi ka daw? Kusang nahulog lang ba ang nanay ko sa hagdan? Hindi ganyan ang nangyari, Kiao. Wala akong dahilan para patayin ang nanay mo. Walang dahilan? Kung pangin ang nanay ko, hindi ba dahilan yun? Kung jawa ko na atin, inukumbal mo ng karay. Para makaligtas ka sa lahat ng krimen mo, di ba? Boss Shai, hindi ba gumagaling ang subit mo? Kiao, bakit ayaw mo akong paniwalaan? Kasi hindi ka karapat dapat paniwalaan. Sabi mo, paano namatay ang nanay ko? Aksidente lang na nahulog sa hagdan ang nanay mo. Dahil ko siya. Walang sapat na ebidensya para patunayan na siya ang gumawa. Alam ko lang na siya lang ang nandoon. Ano bang ebidensya mo na wala talaga siyang kinalaman? kailangan mo na ba ang nanay mo? Lagi naman siyang pulusin niya ni Kinoong Shay. Baka naman, may dahilan lang siya para paghiwalayan kayo. Tapos siya pa ang napahama. Usapan ng pamilya namin yan, wala kang pakialam. Ikaw! Patay na nga, para ano pa yung away na yan? Lahat kayo ang pumatay sa nanay ko. Huwag mo kaming karatangan, ano ba kinalaman namin? Alam mo sinabi ko, namatay ang nanay ko, kaya umakyat ka ng kabit. At ikaw, nawala na rin ang sagabal mo, di ba? Puro kalokohan yan! Sheriffen, ibigay mo ang abo ng nanay ko. Wala sa akin. Ikaw ang nag-aasikaso ng ibinyan. Sinasabi mong wala sa iyo, paano mo ibibigay? Kiao, malalaman natin ang totoo. Ibibigay ko agad sa iyo ang abo ng nanay mo. Nandito ka pa, nagpapanggap ka sa akin. Akala mo ba pag itinago mo ang abo ng nanay ko, makokontrol mo ako? Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umasa. Galit lang ako sa iyo. Yakang! Alice, Boss Shai! Hihiwa ang sugat niyan! Kiao! Huwag mo akong iwan. Kiao! Lumabas na kayo lahat! Bilis! Bilis! Boss Shai, bumukas ang sugat. Natawag ako ng doktor. Ikaw ba si Shai Jaifeng? Luan. Mukhang inimbestigahan mo ako. Para kay Song Kiao, tama ba? Grabe ang sugat mo. Hindi mo ka kailangan tapinan mo na. Sige na. Alam ko ang nangyari sa inyo ni Song Kiaoy. Talaga naman si Kiaoy. Walang kawak kumilos. Ano ngayon? Iuwi ko si Kiaoy sa ibang bansa. Impossible. Asawa ko siya. 5 na kayong taon na hiwalay. Kung gusto ni Kiaoy, mabilis lang nalabas ang desisyon ng diborsyo. Hindi siya maghihiwalay sa akin. Ano pa ba? Gusto mo bang makasama ako? Dapat alam mo, 5 taon na, ako ang kasama ni Kiaoy. Ano naman ngayon? Bumalik na siya ngayon. Sinabi niya dati, tuwi, para hanapin ang mga alaala niya noon. Pero mukhang, Ang mga alala niyan, hindi naman pala maganda. kung siya Ginong Lu, makialam sa kasal namin, ang pamilya Lu, sa ganyang gawain mo. Ginagawa ko, kailangan magpaliwanag sa pamilya Lu. Kaya si Song Kiaoy, makukuha ko talaga. Tingnan natin kung kaya mo. Kung kaya mo nga. O kasi Long Shai, alam na ang nangyari ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mas mabuti, lumayo ka kay Kiao. Ang bagay na siya inyo, nagpabayad kay Song Kiaoy ng multa. Kailan? Hindi mo pa pala alam. Tingnan mo na lang. Wala ka nang kakayahan protektahan siya. Paano mo ako makakasabayan? Hindi tayo pareho. May pagmamahal kami ni Kiao. Sige nga. Siya ba? Ako. At ang pumatay sa nanay niya. Sino kaya ang pipiliin na? Umalis ka! Alam mo ba ang limit mo?
Tulad ngayon, pagalingin mo muna yung sugat mo. Hoy bata, okay ka lang. Okay lang po. Ako mismo ang nabangga. Hoy bata. Nasaan ang mama mo? Nag-away ang papa at mama ko. Nasugatan ang papa ko, kaya bumisita ako sa kanya. Mag-isa ka lang tumatakbo. Delikado yun. Ara, iharip na pito. Hindi na po. Matalino si Tangtang. Bibisitahin ko na ang papa ko. Paalam ko, Tito. Kung ako at si Kiao Kiao ay may anak, siguro ganyan din siya ka-cute. Boss Shy! Doktor! Papa, kinabahan ako. Akala ko wala na akong papa. Hindi ka kapas ka. Dito. Boss Shy. Wala namang tao. Isis mo ito. Iwan pa siya mensahe. Sabi niya lumabas muna siya ng bansa. Sana raw bimahan ng agad. Kapag hindi niyo pinirmahan, dadaan na raw sa legal. Kasi Papa. Kailangan nating ipaglaban si Mama. Tama si Tangtang. Alamin mo, anong oras ang flight niya? Nadali po ang flight ng misis. Kabutin pa natin ngayon. Ano ka yan? Kakalapin ko siya. Boss Shy, ang katawan niyo. Hindi na kaya. Dapat Iuwi ko si Mama, pangako. Shay, listen. Dito na tayo magtapos. Aalis ka na lang. Takbo. Bakit sumulag ka pa? Para bumalik tayo ng bansa. 5 taon tayong magkasama dito sa ibang bansa. Iiwan mo na lang ako mag-isa dito. Marami na akong nakalimutan sa nakaraan. Okay lang. Sasamahan kita para maalala mo ulit. Ate, sa tabi ko lang dapat ang lugar mo. Walang makakaagaw sa'yo. Mama! Mama! Tang-tang. Mag-isa ka lang pumunta. Mama! Sabi ni Tiyo Gu, aalis ka na naman. Iiwan mo na naman ako. Mama. Anak mo siya. Naalala kita, yung tiyo sa ospital. Nagkita na pala kayo. Nagkasalubong lang dati. Mama, pwede bang huwag kang umalis? Pag umalis ka, magiging walang nanay na bata na naman ako. Tang-tang. Okay ka. Pag umalis si Mama, nandiyan pa si Papa mo. At si Lola. Marami pang kasama mo, di ba? Pero si Mama ang pinakagusto ko. Ikaw ang pinakanamimiss ko, Mama. Hindi mo na ako mahal. Namimiss din kita, anak. Kung ganon, sundin niyo na lang ako. Mama, hindi na tayo uwi sa bahay. Ayaw na ni Mama bumalik. Tang-tang, gusto mo pang bumalik? Saan si Mama? Nandoon din ako. CJ. Lumang bahay ko ito. Tumigil muna kayo dito kung may kailangan kayo. Tarin lang sa akin. Salamat ha. Wala yun. Kailangan mo, ate. Walang abala. Tara, ipapakita ko sa inyo. CJ. Tara. Tang-tang. Almusal na. Hindi naman na magalaw. Tara, kain. Papa, bakit hindi pa siya dumarating? Pinadala ko na sa kanya yung address eh. Masarap ba? Pwede siya ngayon. Tingnan ko sa pinto. Ginoong kumusta po? Baka dumating na si Daddy. Halika, kumain ng kulay. Tang-tang. Daddy, dumating ka na rin. Ano nahanap ang lugar na ito? Kiao, sumama ka na sa akin. Iimbestigahan ko lahat. Bentang samad. Hindi ka ba kumbigo? Umuwi ka na. Kiao. Timoshe, school pa lang. Hindi maganda yan. Kukunin ko ang asawa at anak ko. Si Kiaoy ang fiance ko. Kailangan ko bang ipaalam sa iyo? Kiao,
Totoo ba yan? Wala na tayong relasyon. Sa mga susunod na araw, tapusin na natin ang divorce. Kiyaw. Ano ginagawa mo? Daddy, bumukas na naman sugat mo. Mommy, hindi pa gumaling sugat ni Daddy. Iniisip pa rin pala ni ate siya. Hindi pa kumain sugat mo. Pumunta ka na sa ospital. Ano pa ginagawa mo rito? Ayos ako. Isang araw lang hindi kumain, bro, ka lang. Masakit pa rin tiyan ko. Hindi ko long case. Pumukan ka ng sugat. Allergy pa sa coach. Yung kahilang tagal na. Talaga namang mahina ka pa rin, Shizong. Luan, huwag. Ginoong Lu. Pwede ba ako magpagaling dito sa inyo? Boss Shy, dapat mag-ingat ka sa sugat mo ha. Sabi mo, patient sugat. Pwedeng mamatay ka. Ha? Salamat. Nana, kumakain pa kayo? Pinatira mo siya dito. Ate, nag-alasin masanib ba? Okay lang naman na may isang tao ka. Pasensya na sa abala. Shay Jaifeng, Mukhang kailangan kitang tanggalin sa tabi ng ate ko. Umuwi ka na muna. Next time, huwag mo nang gadahin dito ang ganyan. Baka may makadiscover. Masisira yung imahe mo sa labas. Nandyan ka naman para takpan ako sa ibang tao, di ba? Nga pala. Song Kye-oy, ang kabit niya sa abroad ay nandito na rin. Sino sa tingin mo? Sinuan pa kami laro yung pinakamayaman. Talaga namang magaling ang ate ko. Sa tulong niya, wala ka nang katagal sa pamilya Song. Lahat ng plano mo ay mawawala na lang. Sabi mo, paano mo namamanahin ang Song? Target na lang naman si Song Kye-oy, di ba? Pareho kami ng layunin, pwede ko siyang gamitin. Sana tuparin mo ang pangako mo ha. Wasakin ang pamilya siya at ipagiganghi mo ang papa ko. Huwag kang mag-alala. Hanggang hindi ko ba ulo na sa... Para kay Song Kye-oy, ano? Okay, mahap sa naman mo kan. Ano bang Song Kye-oy man? Ang layunin mo, makuha si Song Kye-oy. Layunin ka man. Si Rain, si Shai Jaifeng. Kung tutulungan mo kami, magsama-sama ko sa akin si Shai Jaifeng. Natural na si Song Kye-oy. Aalis na. Ano ba talaga ang kailangan kong gawin? Napakalakas mo pamilya siya. Hindi namin sila kayang klabin. Pero ikaw, kaya mo. Sige na. Ano ba talaga ang plano ninyo? Ang plano ay, dali mo si Song Kye-oy umalis sa'yo. Ang pamilya Song Kye-oy sa akin. Ang pamilya Shi at Song, wala talaga sa tingin ko. Kakapasahan. Siyempre, dadalhin ko si Kye-oy. Kung bala pakikipagtulungan. Pagnanakaw! Huwag! Palay ko! Huwag na! Huwag na! Ako lang to. Bakit kayo naging ganyan? Gutom na si Tangtang. Ako rin. Hanggang kay, naging ganyan pa kayo. Winasak pa ang kusina. Umalis na kayo. Pagkapabutong ka na, pupunta ka sa yaya. Kung wala ko laging hanapin. Dati tuwing uwi akong gabi, nagulop ko ng pansit para sa akin. Sobrang sarap. Ang pansit ni Mama, sobrang sarap. Kung hindi lang nangyari yung sa mama ko, baka ngayon masayang-masaya na ang pamilya natin. Sayang. Hindi ko na maalala yung mga nakaraan. At kung wala kang pag-usapan, matutulog na ako. Mama, tapos na yung kuhaan ni Tangtang. Gusto ni Tangtang matulog kasama ni Mama. CJ, tara na. Kiao, babalik tayo sa dati. Ansan ba ka sa itlog? Dati lagi akong nilulutuan Kye-oy. Masarap talaga.
Piao-piao, ako lang ang nilulutuan niya ngayon. Wala ka ng chance tikman yan. Mukhang hindi pa nakikita ni Mr. Shea ang sitwasyon. Malapit ka ng matalo. Tandaan mo, hindi mo pwedeng malawin si Song Piao Yi. Ako lang, si Jay Feng ang biging asawa niya. CJ, tignan natin. Sino sa atin ang mas malakas? Ano ba ginagawa ninyo? Nag-uusap nung kami ni gano'n naman ni Shea. Ate, bakit kising ka pa? Hindi ako matulog. Naiintindihan ko na. Dati kapag hindi makatulog si ate, hinahaplos ko siya. Hindi na kailangan na yun. Piao-piao, pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Ano? May nahanap ka. Sige, punta na ako. Lakam. Lumayo ka kay Kiao Kiao. Pwede bang tigilan mo na siya? Tingnan mo naman ako. Hindi ko maalala ang kraan. Okay lang, hindi ko maalala. Spada, ikaw, tulad lang ng dati. Wala akong ganun yun. Bitawan mo muna ako. Hindi pwede. Kahit anong gawin ko, sa akin ka lang. Akin ka! Gising ka nga! Ate, hindi ka makakapag. Boss Shai, may nakita ka ba? Nahanap ko yung nag-autopsy noon kay Lola Song. Nagpanyam iwanan. Yang hindi mo na makikipag masada. Magkikita kayo bukas. Ito yung tunay na autopsy report ni Binansong noon. Yung dati, peke. Nakatanggap ako noon ng threatening message. Hindi rin ako makudubos, please. Kaya binago ko na lang yung dahilan ng kamatayan. Munlay niyo, karay. Ano ba talaga? Lason! Bagus tayo. Wala ako naman yun. Kahit tungkol kay Song Kiaoy, wala. Nakasama sabihin. Hinahanap niyo ba yung mga taong may kinalaman sa pagkamatay ni Chasong noon? Ano bang alam mo? May narinig ako na may katulong si Chasong noon na malapit sa kanya. Pero di ko alam kung bakit nawala. Pwede mo ba hanapin para sa ating boss eh? Wala akong mas pahanapin. Kung mahanap mo, inakamute si Goku siya eh. Kung may alam talaga siya, delikado na siya. Kain ko. Kiao Kiao, bakit ka nandito? Patay na siya. Nakasalubong ko lang siya. Binigyan niya ako nito. Hindi ko siya pinatay, Kiao Kiao. Ako ay... Alam ko hindi ikaw pumatay. Pagdating ko, buhay pa siya nun. Sinabi niya sa akin, Lula, na kumain niya, Mama. Wala sa akin. Kung ikaw pumatay, hindi ka na babalik dito. Sa katateg. Pahilang ko bawa, walang pagkakamali. Kung hindi ka dumating bago siya namatay, mahirap na talaga akong makalaya sa bintang. Bakit ka bumalik bigla? Nakasalubong ko si Song Chu sa baba. Nagsabi siya ng mga kakaibang bagay. Nga pala, paano ka nakarating dito? Nakatanggap ako nito. May kutob ako, kaya pumunta pa rin ako dito. Halis na tayo dito, punta sa pulisya. Ano bang balak ninyo? Pero asas kaso. Samahan niyo kami. Ako ang unang gumating sa pinangyarihan. Ako lang dalhin din niyo. Pasensya na. Pero kailangan mo mag-ibiskan. Luan! Bakit ka nandito? Nabataan ko kahapon. Kaya susunduin na kita. Umuna ka na. Dito muna ako, kasi hintayin ko si Shai Jai-Fen. Subal kita yan. May nakuha akong recording ng hotel. Hindi ba ko tumulamaan? Kasi ako nyo itala. Hindi naman dyan nagtumiin. Ano sige siya? Ay mauna pang mawasa. Shai Jai-Feng, paniwala ko na. Hindi ka ang pumatay sa mama ko. Kailangan ko hanapin din siya. Tawa-tawa. Tara.
Boss Shai. CJ, ano yung novelan sa kalabas Kiao Piao? Ano nangyari? Ang asawa mo na si Song Kiaoy. Ay, sinudulan ang kanyang fiance. Na si Lu... Si Song Kiaoy. Sinudulan ang kanyang fiance. Si Luan. Boss Shai, nakita ko rin. Wala na ba talaga siyang pake sa akin? Pupuntahan ko si Kiao Kiao para linawin. Boss Shai, samahan niyo muna ako pabalik sa mansyon. Ma'am ko, John Militia. May labas na estudyanta. Galit na galit ang matandang hinang. Lahat ay mga paborito. Lumusog ka. Ano pong kasalanan ko? Ikaw ang presidente ng Shea Corporation. Dahil ang sa isang babae. Nakapasok ka pa sa presinto. Unapaw dami ka. Umawanayag sa bahay. Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Naging bisikla ka kung sa ina ni Kiao Kiao. Wala akong ginawang mali. Jifeng, kailangan mo mahiwan ng Jul. Dahil sa nangyari, mukhang makihain na sa ng kanya. Na, kuya, kung sa akin, di wala na kasing Kiaoy. Pulo man lang bang loob. Wala siyang gawa, kundi mapagulus pang hinilangin. Tumahimik ka. Ipag-usa. Igalang mo naman. Kilala ko kung sino ang mo kumida. Dahil lang sa isang Kiaoy. Iiwan mo lang ang pamilya siya. Pagkakot Kiao Kiao. Ako na ang bahala. Pero kung pagkilian lang ang meron ka, ipaalisin mo si Song Kiaoy. O ibigay mo ang lahat ng pera. Mama, bakit mo ako pipilitin? Wala kang ibang pipipilian. Hindi ako mas kiwai na Kiao Kiao. Jifeng, bisig ka mabubi. Kuya, dahil lang sa isang babae, tuwanin ko yung umino mo. Hindi umalit na. Huwag ka nang bumalik dito. Usap po din. Para palitan ka. Mag-ingat po kayo. Sino to Shai? Ipapa-freeze ko lahat ng card niya. Tingnan natin kung ano pang kaya niya. Ma, kakausapin ko si Jifeng. Pero kung ibibigay mo sa akin kaposisyon niya yun, baka hindi tama. Walang malibuon. Bukas sasamahan kita sa kumpanya. Tamahin niyo po muna ang sarili niyo. Sa wakas, buwan na ang pagkakataon. Dapat ay marunong kamida siya ay makapasa akin na. Kasalanan lahat ni Song Kiaoy. Abangan mo. Hindi ko siya patatahimikin. Mr. Shai, kalmahin mo. Hindi ka ba ang gulo ng kawal at sumunod? Ibinigay na ng matandang ginang ang posisyon mo sa iba. Wala naman kung saan doon. Puro kang kalam. Tinanggal ka na. Sino na ang magiging boss ko? Mr. Shai, mag-usap tayo. Dong, ano yun? Sinadya mo akong pauwiin, diba? Ano bang pinagsasabi mo? Kasi hindi kami didihan. Ano ba talaga ang balak mo? Yung panlasan siya. Kasi nakita kong ikaw ang angat ko. May pagkakamali noon. Kaya nagbigay ako ng lead. Ito ang address ng katulong na nabanggit ko. Yan siguro ang kailangan mo. Good luck. Gusto mo ang address na yan. Saan si Kapya ngayon? Nasa kami dalawa, misis. O Shai, kung sa akin, kalimutan mo na ang misis. Ganyan na nga siya sa iyo. Di ka na nga makauwi sa bahay. Tumahimik ka. Opo. Salamat ngayong araw. Wala yun, ate. Lagi kitang sasamahan. Wala na rin ang recording. Utol na ang lead. Pero kung paano ka maibig ka. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Ano pa ginagawa mo? Yakap lang bilang kaibigan. Bawal ba? Pwede naman. Salamat talaga. Pahod. Tayo mo ako sa mga pagkatalo para makompleto ang maliit kong pangarap. Sige, okay. Salamat, ate. Uwi na ako. Hindi ko alam, Miss Boss Shai. Mahilig pala manhilip. Lumayo ka kay Kiao Kiao. Mukhang mabibigo ka, Shai. Sasamahan niya na ako sa abroad. Kasi yan. Magbubulag-bulagan ka pa ba, Shay?
Udayang. Jarpan ba do? Gawalan first stickers para ikaw kawin. Ginang, Ujayang, bakit nandito ka? Miss Song, ako na ang bahala sa proseso ng diborsyo ninyo ni Boss Shai. Galing ba ako kay JJ Feng? Ginang, Naiparating na namin ang sinabi ni Boss Shai. Sana makikooperate kayo. At di mo ng personal para sa negosyo. Puntahan ko siya. Ginang, hindi kayo makikita ni Boss Shi ngayon. Pirmahan nyo na lang agad. Pakisabi kay Boss Shai, madadala ko agad sa kanya ang papeles ng diborsyo. Ginang, napakaswerte mo kay Boss Shi pero ito ang ginawa mo. Nan. Bakit mo ginawa yun? Ano sa karang nagsisiba sa akin? Ate, nagkamali ka. Ang gusto ko lang, may gumagawa ng gulo sa pagitan ninyo ni Shi Jaifeng. Bakit di natin kunwari bigyan ng gusto? Tignan natin kung ano plano nila. Pero kung ganon, paano si Shi Jaifeng baka? Pag gumagawa ng palabas, dapat tututingan. Ngayon, hanapin muna natin ang salarin. Shi Jaifeng, hintayin mo ako. Hello? Ano? May lead ka na? Miss, Tito Hu, maghihiwalay na ba sina Papa at Mama? huwag mo lang isipin yan, please. Ikaw ba yun naman ang anak ng pamilya namin? Tito, sabihin mo kay Papa. Ayaw naman talaga ni Mama maghiwalay. Si Tito Lu ang nagpanggap kay Mama para mahuli yung masama. Totoo ba yan, miss? Narinig ko kanina. Sabihin mo kay Papa. Hanapin ko muna si Mama. Paalam, Tito. Mas mabuti nang tapusin na. Panahon na para makalaya si Ginoong Shai sa relasyong ito. King, may clue ka ba? Ito yung address ng dating katulong ng nanay mo. Baka makatulong sa paghahanap mo ng tunay na salarin. Bako ako tulungan. Xiaoyi, kahit ayaw kong tulungan si Shai Jaifeng, ikaw naman kasi ang tanging matalik kong kaibigan. Tandaan mo, huwag mo nang paunahin ang iba at baka mapatay na naman. Ginoong Shai, may sumusunod sa atin. Iwanan mo. Opo. Ano ba ginagawa mo? Para tumos, dumpumus kan. Ikaw pala? Kami sinusundan. Hanggang ka, Ginoong Shai. Di naman namin sinusundan kayo ni ate. Napalitaan lang namin si mukha mo una yung taong hinahanap namin. Miss. Di daw adas anong mo. Bakit? Nasaan siya? Niloloko mo ba ako? Medyo, bakit ang nagmamadali? Mr. Lu, nandito pala kayo. Hindi kayo na maayos. Ano kaibigan? Tignan ninyo. Sino ba ito? Ito ba si Xiaoyi? Yung katulong ng nanay niya? Naalala mo pala ng maninaw. Clash Wells. Anak ko po sa ito. Tapos bakit lahat na mo? Mga kapitan! Ngayon! Natawag ko yung lahat. Tama lang nga ako to, tapos kumalain ng mama ko. May mga bagay. Nabos kong linawin ng harapan. Kanayo! Butas ng kas noon. Akala ko buhay ka lahat. Narinig ko kasi. Nanalason daw ang tiya. Ano yan? Anak mo ba kung sino ano na yan lason? Fix mo ang karama yun. Si mismo King. Ano pa tinalasan sa baso ng wadam? Ano ba kinasasabi mo? Mismo, balak mo bang? Tayo isa ng lahat. Paano ninyo ako? Papatindangan pa silang. Tapos sinabi na itakulong. Hindi ako disimboling. Iklayo mo si King. Binantaan niya pa ako. Kapag lumabas ako, ako naman ang susunod na mamamatay. Sir Shai, hindi ko kaya ni King gawin ang ganito. Sir Shai, kailangan piyan siya. Ebidensya. nandito. Marinesigyan ng Seattle. Lahat ng record ng mga pagbabanta. Kung may kulang pa, palinaw ipapakita ng ulat ng pulis mamaya. Ano ginagawa mo? Sabi ko nga wala akong binuha. Bakit mo ako sinisiraan? Ayaw mo naman siguro dapat matanatay mo. Isang pagkakaya lang isan. O magkala. Tapos yung parang bukas. Ako ang target. Mga tao! Dali sa kasi mo! Magwedehan mo ako na ang mama ko. May kasabot ka ba? Magsaya ka! Mga tanga. Pag-experience
Wala sumunod sa'yo. Wala ko. Walang sumusunod. Pinalalang ka ba kasi Tiyoy? May balita ka ba? Narinig ko sa boss Luna. Ang bajibisong sa'yo basa. Yan lang naman ang silbi mo. Bossong, ginawa ko na lahat ng sinabi mo. Kawalan mo na kami ng pamilya ko. CJ, bakit usin ko ang palako ko? Kakawalan ko ang pamilya mo. Pero ikaw, ang sikreto, patay na lang ang makakapagtago nito. Bakit nandito ka ba? Sorry. Tagtang, minasamain. Okay lang. Asa tayo kunya ka lang sa nawala ko? Yung divorce papers. Pirmahan mo lang at hindi kayo tugod sayang. Bakit mo ako hinahiwalayan? Hindi lang kang kalisan, boss. Ako. Ano naman kayong katulong? Arihan ka na friends talk for. Yan si Songchu. Ang bilis naman niya kumilos. Mukhang sa nangyari ngayon, si Mukinkin at ang pagkamatay ng mama ko ay talagang may kinalaman. Nangahas siyang ipasa sa iyo ang lead tungkol sa katulong ng may kumpiyansa. Siguro gusto niya iturok kay Shai Jaifeng ang sisi. Hindi niya insahan. Naniloko siya ni Songchu sa huli. Misikan mo. Tingnan kung may makitang lead. Kaya maidit ka. Huli na yata. Napakabilis kumilos ni Songchu. Wala na tayong makikita ngayon. Ano na ang gagawin natin? Patintay muna tayo. Kiklos ulit yan. Nandito na. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sabi mo ituturo ng katulong si Shai Jaifeng? Hindi ko alam bakit biglang nagbago ang isip niya. King, nalantad ka na. Kung gusto mong maghiganti, gamitin mo si Song Qiaoy para pabagsakin si Shi Jaifeng. Ano gusto mong gawin ko? Bakit? May hatanggap akong mensahe. May di ba daw tungkol sa abo ng mama ko? Kailangan pa pumunta sa labas ng lungsod. Huwag kang magmadali, magpapadala muna ako ng tao. Bilis mo! Boss Lu! Umalis ka! Shi Jaifeng, pumunta ba si Song Qiaoy sa'yo? Ikaw mismo ang nawala sa kanya. Ano ang ginagawa mo dito? May nag-message kay Qiaoy ngayon. Sinabi na ko binaabot na nila sa labas ng lungsod. Kung wala siya sa iyo, ibig sabihin putas mo isa. Ano sinabi mo? Kinidnap si Qiaoy. Hucha yan. Ginawa ka naman ako. Opo. Sandali. Labas ng lungsod! Saan sa labas ng lungsod? Hucha yan. Bilisan mo at hanapin! Tingnan ko. Ito ay... Sigurado ka. Tama. Sa manufacturing nga. Mama, gumising ka na! Mama! Mama, gumising ka na! Tangtang, okay ka lang ba? May masakit ba sa iyo? King. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ang bata! Dapat makiusap ka sa akin. Hindi ganyang utos na boses. Song Qiaoy, ipapakita ko sa iyo ang magandang bagay. Mama, huwag mo palala. Okay lang si Tangtang. Simula. Oras na. Lukinkin, ginoong mo, ano bang alitan natin? Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mo ilamin ang bata. Huwag mo kasalanan ang bata. Huwag mo kasalanan. Anak ni si Jifeng yan. Paano giwan ko na rin? Shai Jaifeng. Pakinggan mo ko. Huwag kang lalaki. Kung hindi, mamamatay na siya. Huwag mo ko pinsinin, Jifeng. Tapos ka, likas. May mong masakit ang ni Tangtang. Ayos lang, Papa. Imita ko si Tangtang. Buti na lang tamaan kinili mong lugar. Kung hindi, ang asawa mo at anak mo, patay na sana. Hindi ka na makakaakas. Tumigil ka na! Alam ko hindi na ako makakatakas. Tinatabak mas. Ang gusto ko lang. Mamatay tayong lahat dito. King. Alam kong nagsasak na isang piyanari mo. Pero hindi at kailangan mo. Noon, ang pamilya ni Song Chu. Kasama ang ibang kumpanya. Sige ako bilang Australian Corporation. Kaya dito mo bang karute? Pinigilan ko lang ang pagbili ng Mu Corporation. Ayaw mo naman siguro na mawala na ang Mu Corporation. Dahil sa pagbili mo, nagpakamatay ang tatay ko. Masasabi ko ako makita tayo mo. Hindi dahil sa pagbagsak ng Mu Corporation. Hindi totoo.
Pwede mo imbestigahan. Pero, sabihin mo na lahat ng ginawa mo para ang tunay na salarin ay maparusahan. Song Kyaoy, ang abo ng nanay mo. Ako ang nagutos na ihipat yun. Nakatapos na yung nakakonserbar yung pamilya Song. At ang totoo, ang kamatayan ng nanay mo ay... Lu King King! Isa mo, kasi lang. Wala nung oras! Alin si Kiyoy ako sa'yo. Mr. Lumayo kayo ng todo. Ikaw man tagaw mo. Alis na! Hindi pwede. Ako ang nanay niya. Hindi na mo siya pagdiwanan. Ang dami mong sinasabi. Ikaw! Kanin ko, diba? Salamat talaga. Okay na. Tang-tang! Mama, ano ka sa mo bilang tang-tang? Hindi mo umiyak. Okay na si Tangtang. May mama at papa na nagbabantay. Walang siya tapakutan si Tang-tang. Ate, mukhang hindi na talaga kita mapipigil. Matas yung kinisira. Pagkatapos dahil na si Song Chu, mabilis siya pinalabas. Anong dahilan? Walang matibay na ebidensya. Patayin mo ba yun si Song Chu? Siguradong may gagawin pa siya. Opo, May hindi ka pa bang sinasabi? Boss Shai. Kanina po pinapasabi ni Ginang sa inyo na nagpapanggap lang sila ni Luan. Ayaw niya naman na kami paghiwalay sa inyo. Dahil lang ako mismo, may pagkabaya sa Ginang. Kaya desisyon ako mag-isa na hindi kayo sabihan. Alam ko na. Nagkunwari lang din akong galit para protektahan si Kiao Kiao. Boss Shai, napakagaling niyo po talaga. Boss Shy. Boss Shai, interesado ka ba sa isang negosyo? Ako at ikaw. Anong pwedeng pag-usapan? Kahit lahat ng patunay, nakaturo na kay Song Chu. Kulang pa rin para booking siya mismo. Kung maghihintay lang tayo, walang makakasiguro na hindi na maulit ang nangyari kanina. Bakit? Sobrang involved mo sa bagay na ito. Hindi dahil sa iyo. Dahil kay Song Kyaoy. CJ, ano gusto mong gawin ko? Kailangan isukot si Song Chu para mismo siyang kumilos. Bukas gagawa ang pamilya Song ng stockholders meeting. Opisyal na ikatarga si Song Chu bilang kapagmana. Pero, hindi pwedeng magtagumpay siya. Magawa niyo po, ipas. Alis ka. Ay, at tatagasa. So Kiaoy, tupsa na. Ito ay internal stockholders meeting ng Song Corporation. Alam ko, kaya nga ako nandito. Ate, sa'yo kong miyada. Nag-issue na kami ng pahayag. Hindi ka namin yan, bro, ng pamilya namin. Ang miyembro ba ako ng pamilya? Hindi mo yan maaaring ikaw lang ang magpasya, di ba? Kiyoy, hindi ko alam naman. Wala namang sama kung dadalo ka. Ngayong araw, tungkol kay Song Chu, ang pagpupulong sa kanyang pagiging chairman. Itutuloy natin. Tumutol ako. So, Kiaoy. Kung sasabihin ka, pagkatapos ng mo lang. Kung magkakagulo ka pa, lumabas ka na. Nagputol ako sa pagiging direktor ni Song Chu sa Song Corporation. Wala kang karapatan, di ba? Wala akong karapatan yan. Sales President Shai, meron. After kid. Pastor Shai, si President Shai bilang investor, sa Song Corporation, wala naman si kumukapatan kahit ganyan. Ano? Kailan pa naging investor si Shai Jaifeng sa pamilya natin? Hindi mo pa ba alam? Noon ng taon na kinasal kami ni Kiaoy. Nag-ibet na ko sa corporation. At naging shareholder na bilang kinatawan ng Shi family. Ano nga yan? Kung ako lahat sa family ngayon, under po ng corporation, kung sino ang papalit. Hindi ikaw ang may desisyon, di ba? Kuya, bakit ka nandito? Jifeng, tinanggal ka na sa posisyon. Bakit gumagamit ka pa ng pagbabanta na aalisin ang pondo? Tinanggal? Hindi ang nangyari sa amin, Shai. Walang muwas, kuya, siya yun. Iyan ang tunay na boss, Shai.
Kuya, kailan ka pa nakipagsabuatan kay Song Chu? Normal lang na may pakikipagtulungan ang dalawang partido, di ba? Ikaw naman, huwag mong gamitin ang pangalan ng pamilyang Shea para gumawa ng kahit ano. Song Qiaoyi, itutuloy natin ang meeting. May inireklamo ka pa ba? Siyempre, meron akong ireklamo. At ikaw ang ilang po yung investment ko para sa Song Corporation. Interesado ba ang Song Corporation? Ganyan kalaki ang ibibigay ni Boss Lu. Siyempre, tatanggapin ang Song Corporation. Talaga? Abay, may kondisyon ako. Sabihin niyo lang po. Hindi ko papayagan na si Song Chu ang higing firma ng Song Corporation. Boss Lu, sobrang halata naman na para sa kanya talaga yan. Tama! Para sa iyo talaga. Kung hindi kaya pumayag sa kondisyon, pag-iisipan ko na rin ang pag-alis ng investment ng Shai Corporation. Boss Shai. Boss Lu. Pag-usapan natin ng maayos. Pag inalis niyo ang pondo, amin kinaos ang corporation. Ano bang pag-uusapan natin? Pag tinagal si Song Chu, matatapos na ang pinakalaking problema ng Song Corporation. Sobra na kayo! Hindi naman kami kasing galing mo. Yung dart mo noon, eksakto naman yung ihagis mo. Boss Lu. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sa sitwasyong ito, si Bossong na ang magpapasya. Boss Lu, kung may nasaktan man si Bossong sa inyo, humihingi ako ng tawad para sa kanya. Wala naman. Ayaw ko lang talaga sa kanya. Mga kasama, mukhang nakalimutan ninyo. Ang Song Corporation, kalahati ng shares ay pag-aari ng nanay ko. Matagal lang inilipat ang shares ng nanay mo. Dati may kumuha noon. Binili din amin ko ang group. Pero ngayon, buhay na sa akin. Paano nangyari yan? Bakit hindi posible? Wala talaga ako bala. Bilhin ang ko ang Kuya ko. di mo inasahan ano. Jifeng! Nabagyan sa proseso ng kumpanya! Huwag ako na ang namumuno. Ang salita ko ang batas. CJ, ako ngayon bilang may pinakamataas na shares. Sa Song Corporation, ayaw kong si Song Chu. Upa na sa Song Corporation. Yan ang decision ko sa board. Mga directors, walang tutol, di ba? Sang-ayon kami sa desisyon ni Song Qiaoyi. Hindi ako namin si Song Qiaoyi. Bilang bagong chairperson, Hindi ka na babalik sa kanila siya. Bakit mo tinuturuan si Song Chu? Anong ginagawa ko? Kailangan ko pagipaliwan sa'yo. Ikaw at si Song Chu, ano bang pinagkasunduan ninyo? Ulitin ko pa ba? Sabi niya siya yun. Huwag ko may hawa. Di ka binibay ka po ng show. Hindi ko rin siya. Panahon ko na para mamuno sa pamilya. Gusto mong mamuno? Gusto kong ang buong pamilya siya eh. Nasa control ko. Magsisisi ka. Ikaw? Naisip mo na ba? Naisip ko na. CJ, respeto ko ang desisyon mo. Hindi mo pa bubuksan. Wala namang kapakinggan. Aayusin ko agad kay Ujayang yung susunod na gagawin. Shai Chai-Feng. Song Qiaoyi, ano bang balak mo? Kung makakaalis ka naman kay Luan, bakit gusto mo pa rin katawan ko? Kaya ba, Shai? Buksan mo para makita mo. Mali yung sinulat mo. Mali. Gusto mo pa magsulat ulit ako? Ang araw ni pong papa. Ibig sabihin ni mama, hindi niya kami iiwan. Totoo ba? Hindi. Binalikan ko na. Nandito si Tangtang. Hindi ako titingin. Okay lang. Marami pa tayong panahon. Tangtang, kain tayo doon sa masarap na kinainan natin. Gusto mo? CJ! Mama! May laruan ba si Kuya na pwede bigay sa akin? Walang problema. Ano mang laro ang gusto mo, bibigay ko sa iyo. Ano ba yung nakuha niyo? Ha? Sino? Tangtang! Luan, Baka nandito ka na naman sa bahay ko, boss eh. Akala mo nga sa kao mo, nasaan si Kiao at si Tangtang? nawala sila. Yung dalawa,
Sino una? Hindi mo na talaga napigilan. Ano Songju? Kaya na nga ang harang sa lahat ng daan ko. Gusto niyo pa akong magpakabait. Ikaw ba ang pumatay sa mama ko? Pinakaayaw ko siya. Tinitingnan niya ako ng malamig. Parang kalat lang. Kapag patay na siya, makakapasok na ng marangal ang mama ko. Sa pamilya G. Wala nang makakatawag. Sa akin na bastardo. Aba, bago ka pala. Kahit ko ha, inaw mo ako niyan. Gusto mo bang mamatay? Pasama ka! Natin mo ang mama ko! Kiao. Jason! Mabilis ka. Sige, hinyo! Huwag niyo siyang saktan! Huwag! Chikyo! Akala mo ba ang galing mo? Hindi ka ba kumatapang? Sa ilalim pa ako. Alam ko ba ang ganyang paraan? Walang hiya ka talaga! Walang hiya ako. Gusto ko kayong patayin lahat. Ano ba talaga gusto mo? Ibigay ko lahat sa'yo. Kaya makikipag-usap ka pa sa akin. Nung yan nalaman ko sa akin. Gusto mo lang naman yung shares ng pamilya Song, di ba? Yung shares ni Song Kyoy. Pwede ko siyang bigyan. Pwede ko rin ibigay sa'yo. Totoo. Hindi pwede! Basta pakawalan mo sila. Hindi pwede! Kumpanya yan ng mama ko! Hindi! Pakawalan sila. Tanga mo ba ako? Ang kuha yung shares ni Sopiawi. May isa pang paraan. Yun ay mamatay siya. Pag ginalaw mo ate ko, pagpuputol-putol kita! CJ! Ipapakita ko muna sa'yo. Ano ba? Tikil! Ano ba talaga gusto mo? Pahihirapan ko kayong lahat hanggang mamatay. Mama ko! Huwag ka sa huwag! Lahat namatay dahil sa'yo! Ilang tao pa ba papatayin mo? Nakakaboring naman pag diretso lang papatayin kayo. Paglaro tayo ng laro. Sinang dalawa? Isa lang ang mabubuhay. Puminig ka. Bakit ba ganyang laro? Gusto mo ako patayin lang? Sige, patayin na muna kita. Sige, papatayin muna kita. Boss Shai, mukhang hindi pa rin kayang bitawan ni Song Qiaoyi ang kabit niya. Baka masayang lang ang tunay na pagmamahal ni Boss Shai. Kiao. Okay lang ako. Huwag mo siyang galawin! Huwag mo siyang galawin! Ayaw mo nito! Ayaw mo niyan! Sige, sana na muna ako magsisimula. Huwag mo gawin ko! Pumili ka na! Kiao. Piliin mo ako. Wala akong oras panoorin kayong nagpapakasweet dyan. Sana na muna ako magsisimula. Pipiin ako! Pipiin ako! Pipiin ako! CJ, bibigyan kita ng pagkakataon. Gawin mo na mismo. Sa liit ng utak mo, nag-aaksayap ka ng oras sa harap ko. Jifeng! Gising na, ate. Nandito na si Kiao Piao. Huwag mo siyang sabihan ito, ha? Hello! Gusto kong malaman, totoo ba ang mga chismis na nakiusap siya noon kay Shay Jaifeng na kukunin ang kumpanya niya? Hindi na naman talagang balak. Nagawin ako panilakihan nyo. Hindi namin kasong lubong bayan ng iyan nyo bilang gandiya. Ay, nagka-problem. Ang sinos, silbi ito. Para lang ngayon ibigkas ang kumpanya ng inanin nyo. Ang Fudeng. Hello! Ganun pala yun. Shay Jaifeng, mukhang nagkamali nga ako sa iyo. Ma! Ate, gising ka na. Saan sila rin? Okay lang siya. Hindi ako madami kanya. Nag-enter siya. Kumain ka muna. Sabihin mo sa akin, may nangyari ba sa kanya? Hanapin ko siya. Hindi mo ko. Bumbilayo ka na. Okay, ka siya. Nasaan ka? Ate, ko na. Pakinggan mo ako! Ate, pakinggan mo ako. Kung tayo kumain niya. Nasaan siya? Naalala ko na!
Naalala ko na lahat. Naalala ko na si Shay Jfeng. Mas po siya, alam mo ba? Ay, nangyari ba sa kanya? Alam mo kung nasaan siya? Pwede mo ba akong ihatid? Madam, umalis na si Boss Shai. Hindi pa gumagaling yung sugat niya. Oh, suspitan ko yun. Alam mo tinienda ng araw. Jfeng, marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Pwede ba, tumingin ka man lang sa akin? Dami ko pang gustong ikwento sa'yo. Ano? Sino ka ba sa namatay? Asawa na ako. Hindi ito si Jfeng. Huwag mo akong lokohin. Doktor, pakiusap, makita ko lang siya. Huling beses na. Wala siya pumunta. Batam, pumunta muna sa ibang bansa si Boss Shai. Hindi siya namatay. Sinusok mo pa rin yung lupay niya. Hindi lang siya matagila siya. Kasalanan ko lahat ng ito. Kung hindi para iligtas ako, hindi siya masasaktan ni Song Chu. Hindi siya maghihirap ng darito. Hindi mo kasalanan yan. Pero si Shai Jfeng, Hindi ka nasisisihin. ililigtas siya ng pamilya Shai. Magiging okay si Boss Shai. Hintayin natin na bumalik siya. Ujayang, umuwi na. Wow, umakya ka naman. Sa opisina ka na lahat mo yun. Tang-tang, Kumusta ko? Dito ko. Malayo pa ako. Shay Jfeng, wala pa rin balita. Di nang. Kapag kumupunta ka dito linggo-linggo, kapag may balita, sasabihan kita. Bakit ganito katagal walang paramdam? Hindi na ba siya babalik? Hindi ko alam. Wala rin akong natanggap na balita. May address ka ba niya sa abroad? Bakit mo sabihin sa akin? Gusto ko siyang hanapin. Di nang. Hindi mo ka ba naiintindihan? Nagpabila siya na umiwa tayo. Sinasadya nila huwag magbigay ng balita. Tapos Shay Jfeng, hindi ako niniwala na iiwasin ako. Hindi ako magira. Nang nag-atubili ka noon, nasaktan mo na ang Boss Shai. Huwag na magpahirapan pa. Dapat ko na bang bitawan? Tang-tang! Ginang. Kahit anong hindi ako, hindi ko masasabi. Dahil private lang kita. Boss Shai, bumalik ka na pala. Tumawag kayo pamilya mo. Ginagawa ko araw-araw. Halos na rin ako sa pagbalik kay Jin. Buti naman at bumalik ka na. Isang taon na wala ako sa tabi mo. Naging parang babae ka na. Bumalik ka na para tulungan mo ako. Pabigas siya ko yun. Bukas na balik. Daddy! Bata, sino ba hinahanap mo? Boss Shai, anak mo ito, si Tang-Tang. Anak ko. Tang-tang! Tang-tang! Bakit hindi ka nagsabi sa mommy? Tapos mo ko lang. Turo ka, ano ba yun? Mommy, si Daddy yan, oh. Bumalik ka na. Miss na miss kita. Sino ka? Ako si Song Qiaoyi. Ako ang asawa mong si Song Qiaoyi. Boss Shai, ito pala ang asawa mo at anak mo. Kasal na ako. Matagal ka ng kasal. Nabago ka yata sa ulo. Kung sagala ko na. Sumama ka sa iyo. Jfeng, naalala ko na ang lahat ng nakaraan. Nagkamali ako. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula tayo muli, okay? Bini. Hindi kita kilala. Jfeng! Kumusta? Si Jenny. Sino siya? Siya ang kasintahan ko. Boss Shai. Oh. Nabibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Bumalik ko ngayon para ayusin ang... Kayong bumalik ako para ihanda ang kasal. Kalimutan mo ba ako? O pinaganti mo lang ako? Bes, hindi ko maintindihan sinasabi mo. Si Song Qiaoyi.
Asawa mo talaga. Ma, ano sinasabi mo? Pakauwi mo lang. Hindi pa kita nasasabihan. Pero bago ka umalis ng bansa, nagkasundo na kayo maghiwalay. Tama, ayos na lang ang papel. Kuya, maghihiwalay na rin naman kayo. Babaeng ito, matagal na may kali. Papa, huwag kang makinig sa tito. Naghihintay kami ni Mama sa'yo. Bakit mo nakalimutan kami ni Mama? Kung maghihiwalay na rin naman, sa susunod ayusin na ang papel. Tang-tang, sumama ka sa lola mo. Ayoko! Gusto ko kasama si Mama. Huwag ka namang making. Dalaga ng pamilyang siya eh. Sumunod ka pa sa nanay mo. Naging makitid isip mo. Tito, bakit mo niloko Papa ko? Mahal na mahal ni Papa si Mama. Maalala niya kami ni Mama. Hoy, ba't ang pasaway ka? Kailangan mo nabanggit sa pinahe. Shayjay! Ano bang nangyari kay Shayjay, Feng? Bakit bigla niya akong nakalimutan? Anong karapatan mo pang magtanong? Para lang iligtas ka. Anak kong maayos. Bakit nakaranas ng ganyang panganib at sakit? Hindi naman kasalanan lang ng ginang yan. Bantayan mo bibig mo. Hindi na siya ginang ng pamilyang siya. Baka nangyari dati. Huwag na banggitin sa harap ni Jai Feng. Ikaw na malas. Palalayasin ka na ng kuya ko. Papaalalahanin ko si Shayjay Feng sa akin. Aalalahanin ko si Shayjay Feng kung sino ako. Tingnan natin kung kaya mo pa yan. Nag-asawa na kuya ko sa ibang babae. Wala kang kapalaran na makapasok sa pamilya namin. Madam, Mama! Okay lang. Kung sakaawa ka ng nalita niya, bakit hindi mo sabihin ang totoo? Kasi, ayokong mapeligro pa siya ulit. Pagkaalam ng iba na hindi na siya akin, doon ko siya mapoprotektahan. May intindihan ka niya. Hindi ka pa gumagaling. Babalik ka na agad. Matagal na. Dapat bumalik na ako. Sa loob ng isang taong wala ako. Malamang hinanda na ni Shiji na sakupin akong kumpanya. Lahat sa kumpanya tahimik niya. Pinangitan ng tao niya. Mahirap para sa iyo na makakilimi ngayon. Medyo makakomplikado. Halos kompleto na ang ebidensya ko. Oras na para maningil. Tutulungan kita. May isa pa akong kailangan sa'yo. Ano yun? Magpanggap na fiancé. So sige, nalimutan mo pala ako. Bakit pumunta ka pa sa handaan? Kasi hindi ako kontento. Ang dami nang nangyari sa atin. Ang dami nating pinagdaanan. Ang laya ng nilakbay natin. Hindi dapat ganito ang ending natin. Bakit hindi mo ako napapansin? Papa, alam ko na walang amnesia ka. Paano nga nalaman? Ang pangit ko pa ng umarte. Muntik na akong madaya ng batang ito. Niloloko niya ako. Bata, tangtang ka nga, di ba? Shixiao ang pangalan ko, ikaw Papa ang nagbigay sa akin. Kasi sabi mo mahilig kumain ng candy si Mama. Batang Shixia Otang. Bakit lumabas ka na naman? Nasaan mama mo? Papa, Makati yung dito ko. Kumain na naman ng seafood na talihim. Papa tanga, nadaya ka na naman. Tayo naman. Tatay, bakit kayo nagunwarin? Hindi kilala si Tangtang. Hindi makakausapin lang si tatay. Naging masamang tatay na si tatay. Pinaiyak pa si nanay. Ay, ito mo. Hindi ko makajalis ng anwit. Hindi. Ihatid ka ng jita sa nanay mo. Dalhin mo na siya kay Kiao Kiao. Puntahan si Song Kiao eh. Tatay, maghintay ka lang sa harap ni nanay. Mahuhuli ka. Tang-tang! Huwag makahabulin. Ano siya, bampan? Huwag ba ka lang mag-isa? Hindi. Hindi ko halaan pag yan. Dahil kunwari lang ako. Baka masira ang plano natin. Ano ko na ba? Pusing ko lahat. Nanay! Tang-tang. Luha ka na. Hindi sa akin.
Nanay, kung nakalimutan ka talaga ni tatay, mamahalin mo pa rin ba siya? Tang-tang, mamahalin pa rin ni nanay. Dati, nakalimutan din naman ni nanay kayo ni tatay, di ba? Naghintay naman si tatay na bumalik si nanay, di ba? Nanay, mamahalin ka ni Tang-tang palagi. Kanina, natuklasan ni Tang-tang. Hipag! Boss Lou, hindi ko inasahan na nandito ka ngayon. Kuya! Kuya! Nandito ka yan pala. Kasi nakita ko yung misis sa kapatid ko. Ito lang kita. Pero lapit ako para bumati. Kuya, ang fiance ko ay si Jandy. Huwag kang magkamali ng tao. Kundi, magsiselos ang fiance ko. Okay lang. Hindi ko pinoproblema ang nakaraan ni Jifeng. Sa huli, ako naman ang kasama niya ngayon. Grabe ang sweet ninyo. Pagdating ng kasal namin ni Kiawi, dapat kayo ang ibigado namin. Sige, pupunta kami ni Jifeng. Miss Song, swerte naman. Mr. Lu, sabi ako magkakaroon na tao sa'yo dyan. Salamat pa nga kay Boss Shai. Gusto mo talaga na makasama ko si Luan, ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Miss Song. Miss Song. Kapanta po yan sa rin mo pidahan. Sige nga. Sa mga susunod na araw. May oras ka. Hindi mo sa ticket. Hindi man alam sinabi tayo. Sige, magbigay kita, Shay Jifeng. Bukas tayo mag-aayos. Ayusin ko ang schedule kay Bujayang. Naku naman. Mukhang wala nang pag-asa si Isong sa pamilya natin. Hala, wala naman yan. KU. Tara na. Kukunin ko lang yung kotse. Tara na sa mama. Sige, hindi na ko tayo happy. Mukhang totoo nga yung amnesia ni Jifeng. Mama. Sandali, yung Som. Hindi kita napansin. Pasensya, nadulas yung kamay ko. Luha ka! Gusto ko ng gulo! Kuya ako! Ano ba yan? Ano ginagawa mo? Inaway lang kito si mama. Tinulak pa niya si mama. Siya naman kasi unang nang asar sa akin. Unang siya! Inlang spider natin. Bakit hindi natin sa harap siya? Hindi siya pinatindi ko. Kundi ang dakalap pamilya natin. Nasugatan kamay mo. Miss Song, huwag masyadong matalala. Pwede sa kapatid ko. Sama mo ko, pedahan niyan. Salamat sa inyong concert ni Som. Ako ang fiancé si Jifeng. Ako na ang bahala sa kanya. Masyado kang nagmadali kanina. Baka magduda na si Jane. Hindi ko kayang pabayaan na masaktan siya. Boss Shai. Nakuha na lahat ng dokumento. Pwede na nating tapusin to. Yung schedule bukas ng divorce sa misis. Tuloy lang. Ako sana akong chance umalis. Pero marami na nang buhay lang ako na wala ng memory. Boss Shai, mali ba yung niyo? Nalinlang mo ako ng husto. Mama, walang amnesia si Papa. Narinig mo yan, di ba? Bilisan mo na. Pagkatapos nating mag-divorce, kakasalan ko pa si Luan ngayong araw. Ganyan ka ba kabilis? You have to sa Baywan. Si Boss Shi naman. Anak na yung kasabing sayang, di ba? Alam mo ba, tapos na tayo magpasal. Mas masaya. Sigurado ka bang kaluan? Ka na talaga. Bakit ko ba? Maghihintay pa ba ako? Na magbago isip mo, Boss Shi. Yun kasi, nakalimutan ko dalhin ko ngayon. Ulit tayo next time. Talaga bang nakalimutan mo, Gimo, Boss Shi? O hindi mo pa ako makalimutan? Kaya ayaw mong maghiwalay? Ano bang sinasabi mo, Miss Kiao? Wala akong maalala sa nakaraan ko. Anong hindi makalimutan? Kung hindi dahil kay Tang-Tang kahapon ay pinakita sa akin yung recording, hindi ko malalaman na magaling ka palang umarte. Kaya ako, hahanapin ko para sa iyo, Mr. Shi. Nasaan bagay mo? CJ. Song Kiaoy,
May fiance na ako. Kung ganun ka pa, baka. Si Bething, tama ng drama. Alam kong hindi mo ako makalimutan. Paano mo nalaman? Ang anak kong babae, mas matalino pa sa iyo. Kiyaw. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Takot lang ako. Ang kamag-anak kong sa labas, dahil tayo sa akin. Eh, baka natin mag-inas mo. Si Bething pala ang laka. Dahil hiwalay na tayo, wala nang. Drama sisa. Hindi ko alam dati. Kung anong bulag kong mata. At nagustuhan pa kita. Ako, papakita ko sa'yo kung ano ako. Song Kyaoy. Kiyaw. Personal vendetta too. Grabe naman kita kanya. Oo nga, iwaling sila. Ay, paso. Totoo ba yung diborsyo? Sige, okay. Boss Shai, umalis na yung nakasubaybay. CJ. Yung hawak ninyong lahat ngayon, proposal ko para sa Proyektong ito. tingnan ninyo. Kung may komento kayo, sabihin, pag-usapan natin. May komento ako. Jifeng, Ano ba ginagawa mo? Proyektong to. Kung naman ang grade. At sa meeting na to, hindi ka naman kailangan nandito. Yung hawak ninyong dokumento, ebidensya ng korupsyon ni si Jin noong siya ang chairman sa loob ng 6 na buwan. Tingnan ninyo. Ma, siniraan niya ako, si Jifeng. Ingit lang siya kasi ako nag-manage. Sinisiraan niya ako. Shejin, paano mo nagawa ang ganito? Sigurado akong fake yan. Fake yan! Pwede akong magpatotoo. Talagang nangulimbat ng kumpanya si Shijin. Totoo lahat ng dokumento sa inyo. Team Raidor mo ako! Huwag gumalaw. Huwag gumalaw. Kung hindi ka gumawa niyan, walang makakagalaw sa iyo. Lubhang nadismaya ako sa iyo. Kasalanan mo lahat yan. Kung sinabi mo agad sa akin, nahawak mo ang Shea Corporation, hindi ako aabot sa ganito. At ikaw din. Sinasabi ko sa iyo. Lahat ng nangyari ngayon, sarili mong gawayan. Ujayang, dalhin mo sa presinto. Opo. Shayjin. Aalis na ako, pabalik sa puwansa. Ate, sa iyo ko na ipaubaya. Kailan ka alis? Sama namin ni Kiao Piao, ihatid ka. Ngayong hapon ang lipad ko. Ako si Lu. Babalik na sa masayang buhay na walang alalahanin. Hindi na ako madalaw sa igo. Hindi mo ba papaalam kay Kiao Kiao? Huwag na, ayoko ng pamamaalam eh. Saka, baka mamaya masaktan si ate. Di ako paalisin, ano? Ingat ka. Pero babala ko sa iyo ha. Kapag may ginawa kang masama kay ate, babalikan kita agad. At agawin ko siya sa iyo. Hanap sa pangarap mo. Alis na ako. Anong ginagawa mo? Mama! Papa! Tang-tang, okay ka lang ba? Okay lang. Tinangka mo pang pumatay. Dalhin sa puwisyan. Kuya, kapatid mo ako, di ba? Hindi mo pwedeng kwento sa akin. May nagkamali, may parusa. Tama, kuya mo. Hindi ka pa magkasisi. Ma, tama ako. Hindi mo nagagawin mo akin. Nakasyahin na buong laki. Kaya mga manggida pakikigan. Ita man napakakaon. Ipadala mo na lang sa ibang bansa. Kuya, alam ko na mali ako. Kaya ba sa pinagpuli tayo? Talapas na siya. Talapas na siya. Hindi ka makakaligtas. Kiao, Kiao. Kiao, nandito ka ba? Surprise! Surprise! Ano tayong karawan? Daddy, huwag galing mo pang humiling. Hindi ko inakala. Naalala mo pa pala ang karoon ko. Lahong! Tuwing kaarawan mo, kasama mo kami.
Hinihiling ko. Nag-istri niyo magkaiman. Umalis na si Juan. Umalis ko din hapon. Sinabi niya sa'yo. Bakit di mo ko sinabihan? Yokel, narinig ko kay Wujayang. Akala mo sa ospital patay na ako. At umiyak ka habang yakap ako. Ang daldal talaga ni Ujayang, sinasabi lahat. Kiyaw, kung mamatay ako. Kakasalan mo pa si Luan. Ano naman? Kanya ba hanatin mo sa akin? Kiyaw, kung talagang mamatay ako, gusto kong pakasalan mo si Luan. Hindi. Ikaw lang ang mahal ko. At niya tayo, oy.